every chain and the fear that held me. I refuse to agree with the lies they told me. I take up my position, speak to all my conditions, take the authority you want from me. The word of the Lord in my mouth to bring about the change. Full of your power, I step out, declare and now to praise. I prophesy
Spirit, thank you, Father God, for being with us today. Sa lahat, Panginoon, sa lahat ng aming sigaw, sa lahat ng aming palampak, Panginoon, Ikaw, at Ikaw lamang mapapurihan, Panginoon. We want to lift Your name on high, Panginoon, hindi lang sa lugar na ito, kundi sa buhay ng bawat isa na narito, Panginoon. At bago natin ituloy ang ating papuri, pasasalamat sa ating Diyos ng buhay, basahin po natin ang kanyang salita sa Jeremiah 29:13. Pwede po ba natin sabay-sabay basahin ang kanyang salita in 1, 2, 3. You will seek me and find me when you seek me with all your heart. Kapatid, hindi ko alam kung anong senaryo meron ka bago ka pumunta rito. Mahirap sabihin para sa akin na huwag mong isipin, hayaan mo lang. Pero totoo, kapatid, kahit ako, nahihirapan ako bilang tao, pero gusto ko magtiwala. Gusto ko manampalataya na ang Diyos na sinasamba natin ay tunay at buhay. Amen? Hallelujah. Yes, O Lord. Kapatid, kung ano man meron ka ngayon, ano man dalaan mo na excess baggage mo sa iyo, ibigay natin yan sa ating Panginoon. And I will guarantee your sorrow will become a joy. Kapatid, handa ka na ba ibigay ang lahat sa ating Panginoon sa umagang ito? Let's worship Him in spirit and in truth. Hallelujah.
can raise your hand. Surrendering all. Siya ang lahat sa ating buhay, kapatid. Hindi gagawa ang Panginoon kung hindi natin siya mahihintulutan. Minsan mga kapatid, Yahweh, Rapha, Elohim, Shaddai, will manifest himself. Say, kapatid, continue to worship Him. Open your mouth, kapatid. Sabihin mo ang lahat sa Panginoon na gusto mong sabihin sa Kanya ngayong umagang to.
tinatagpo mo ang bawat isa sa umagang ito, O God. In every way. Alam namin, kinausap mo kami. At salamat, Panginoon. Salamat sa presensya mo na patuloy namin nararanasan, O God. Lalo na pagsama-sama kami dumudulog, sumisigaw at umiiyak, Panginoon, para sa iyong pangalan, O God. At sa aming pagpapatuloy ng gawain ito, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong salita, at sa anak mong gagamitin sa umagang ito, Panginoon. I-anoint mo siya ng double portion ng God. Let your word ang mamutawi sa kanyang mga bibig, Panginoon. Gamitin mo siya ng malakasan sa umagang ito. Upang sa gayon, Panginoon, ang lahat na maririnig namin, hindi lang namin maririnig, kundi magbabago ang buhay ng bawat isa na makakarinig nito, Panginoon. Maraming pong salamat, Panginoon, at alam namin, ang gawain ito ay tagumpay na, O God. Maraming salamat sa iyo, O God. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Ang lahat ay magsabi na, wala, yun na. Magandang hapon na po sa inyong lahat. Okay, can you greet somebody? Okay, yung the person beside you, sabihin mo na, miss kita. Yeah. Diba? At syempre, miss tayong lahat ng ating Panginoon. Can we give the Lord the best clap offering for our worship team? Amen! Amen. Salamat, Panginoon, sa buhay ng ating worship team. Okay? At ngayong hapon po, since this is the first Sunday of the month of April, we will start a new series. Okay? I was inspired what Pastor Manny shared last Wednesday. So ito po ngayon na magiging title or theme ng ating series for this month, Faith That Works. Okay? And April, for the information po ng lahat, April is the month, yung anniversary ng ating church. We will be celebrating our 13th year anniversary. Di ba kayo masaya niyan? 13 taon na po tayo. Palakpakan naman natin ang Diyos sa kabutihan niya. Amen? Mamaya may announcement po kami patungkol po sa ating gagawin na sa anniversary. Okay, but the part 1 of this series, meron po tayong pag-uusapan about the stretchable faith. Sino po ang naniniwala dito that life is a journey? Amen. Meron po tayong paglalakbay at naglalakbay actually tayo dito sa mundo. Amen po ba? At sa bawat paglalakbay po natin, dumadaan tayo sa iba't ibang season ng ating buhay. Now, this season could be the age or edad mo. Marami ka na experience, marami ka nararanasan. At according to sociologists, anthropologists, psychologists, and all the East, okay, may mga edad po tayo, okay, na kung saan iba't iba daw yung level of excitement ng ating buhay. Okay? Ngayon, sino po dito ang 2 to 21 years old? Taas ang kamay! Sa mga nagtaas na. Okay, patingin nga, 2 to 21 years old. Wow, yan, madami-dami na. Sabi daw, ito daw season na to, ang excitement nila is in exploring. Everybody, lahat ng 2 to 21 years old, everybody say, exploring. Oh, daming 21 years old pa. Maniwala naman. Okay, exploring. When you say exploring, you want to know, you want to explore life, okay? Gusto niyong malaman ang lahat. Ito yung panahon o ito yung mga edad na kung saan patay kung patay sa ngalan ng pag-ibig. Yan. Di ba? Kahit sabi mo, magtatanan sila, di ba? 14 years old, 15 years old, maghahawa kamay. Halika na, magtanan na tayo! Sabi niya, wala pa tayong trabaho. Okay lang, amalaga. Mahal kita. Di ba? Pag nahuli ka ng tatay mo, patay tayo. Okay. Ito yun eh. Yung patay kung patay sa ngalan ng kaligayahan. Yan. Di ba? Maging masaya lang. Patay kung patay sa ngalan ng barkada. Tama ba? Ito ngayon na nauuso eh, di ba? Yung mga challenge eh. Yung mga peer pressure na tinatawag sa mga kabataan. Gagawin ng lahat. Huwag lang makantsawan ng mga barkada. Ito daw yung mga age na mahilig mang-bash. Okay? Exploring, it means wala silang pakialam. Wala silang pakialam kung may masaktan.
Di ba? Wala silang pakialam. Mahalaga nila, maunawaan nila, malaman nila. Di ba? Kaya yung iba, ito daw yung panahon na marami ang naloloko, yung iba nahuhulog sa maling experiences, lalo na yung iba, gusto ma-experience, paano ba magkaroon ng asawa? Nako, kung alam nyo lang. Tanungin yung mga may asawa kung masaya sila. Amen po ba? Okay. Nakikinig po ba kayo? Ano ba pinagkikwentuhan nyo? may kausap ba ako? Parang may kanya-kanya kayong kwentuhan eh. Uy, nandito ako sa unahan. Ako ba pinapakinggan nyo yung katabi nyo? Ano ba? Okay. So, yun. Exploring. Sino naman dito ang nasa edad na 22 to 40? Taas ang kamay. Yan. Uy, si Brother Benedict lang. Ang bihira. Ayan. O, si Doktora yan. Sino dito yung 22 to 40? Ayan. Okay. Ito daw naman yung age. Ito yung season na kung saan expanding. Sama ng tingin nyo sa akin. Bakit nga naman totoo naman, pag nag-edad ka ng 30 pataas, lumalapad, Okay. Pero, hindi lang yung katawan ang tinutukoy ko ditong expanding. Dapat ito daw yung season na kung saan nag-expand ka na when it comes to your potential, capabilities, and especially your character. Okay? So, dito, ito yung edad na kung saan nade-develop na yung iyong pag-uugali, yung pakikitungo mo sa kapwa mo. At dito nag-iisip ka na maging stable na ang buhay mo. Magkaroon ka ng stable jobs, yan. Makapagpundar ka na sa buhay mo. Ayan na yan. Ito yung expanding season ng buhay mo. Okay, makinig kayo mabuti mga kabataan. 22 to 40. Dapat iyon na ang pinagkakaabalahan nyo. Maging stable na kayo. Diba? Hindi kayo maging stable pagiging tamad, ha? Baka paninindigan ko. Hanggang tumanda ako, stable ako. Hindi. Okay. So yun, expanding ka doon. At ito daw yung panahon na talagang yun na-develop na nga daw yung iyong character. At ito na daw yung mga tao na mababait na. Tama ba, Brother Benedict? Kasi nang-expand na yung character eh. Okay, ito naman. Sino naman ang 41 to 60 years old? Taas ang kamay. Yan. Ito na yung magkakaroon ng white ID. Yan. May 20% discount sa sinihan. At sa mga restaurants. Yan, exciting. Okay. Pero ito daw yung edad na tapos ka na sa trial and error sa buhay mo. Kaya nga, ang season na to ay exacting na. So, ibig sabihin, eksakto na ang iyong ugali. Kasi wala ka na sa trial and errors na eh. Wala ka na yung exploring na yan eh. Eksakto na yung relasyon na papasukin mo. Eksakto na yung mga desisyon na gagawin mo sa buhay mo. Kasi from 2 to 40 years old, marami ka na natutunan dapat sa buhay mo. Okay? O, tama, di ba? Kasi alam niyo po, ang buhay natin, pwede natin ito ihintulad sa tissue paper. Alam niyo po ba yung rolyo ng tissue paper? Habang marami pa yung rolyo, mabagal pa yan. At pang ikaw bata pa, ang tingin mo sa sarili mo, matagal pa naman eh. So matagal ka pang magsiseryoso sa buhay mo, matagal pa. Kasi mabagal pa yung panahon eh. Pero pag nag-reach ka na ng 41 to 60, mind you, parang ang bilis-bilis na ng panahon. At ikaw gagawin mo na ang lahat para maging tama na, eksakto na, may iniisip mo, tama sa harapan ng Diyos, tama sa tao. Kasi anytime, pwede ka nang kunin ni Lord. Wag naman. Wag naman. Kasi nandiyan ako sa edad na yan eh. Wag naman. Okay? Pero yun na yun. Okay, sino naman dito ang 61 and above? Pari naman nasa likuran nyo na. Okay. 61 and above. Okay, ito naman daw ang season ng exiting. Pastora, ibig sabihin, lalabas na kami sa mundo. Alam nyo yan. Malapit na. In Jesus' name. Pero sinasabi ko, this is the reality of life. Okay? Nakikinig ba kayo? parang may nagkikwentuhan pa ako
kasi naririnig eh. Di ba? Kasi when you say exiting, hindi ko naman ibig sabihin na ngayon na, exit na ikaw, di ba? Pero ito na dapat, pa ikaw ay exiting nang, iniisip mo na, pinagkakaabalahan mo na, you are ready, alam mo na malapit ka nang mag-exit sa mundo, kaya pinagkakaabalahan mo na, yung next generation mo, maihanda mo na yung next generation mo. Amen po ba? Nagme-mentor ka na, nag-guide ka na, doon sa mga tao na mayaman, naka-ready na yung pamana mo. Ninahanda mo na lahat ng iyan. Amen po ba? Ngayon kasi yung sa exiting period na yan, ang iisipin mo na lang, Lord, i-grab mo lahat ng opportunity, ma-train mo, ma-mentor mo, ma-guide mo. Kasi nga, you want to leave a legacy. Iiwanan mo na kasi ang legacy. Kanina shinare ko, sabi ko sa nanay ko noon, sabi ko, Nay, binibiro ko nanay ko, sabi ko, ano po mapamana mo sa akin? Sabi niya, anak, wala. During that time, sabi niya, wala anak. Pero ipapamana ko, ako. Natutuwa ako sa mother ko, talagang, sabi niya, wala kaming malalaking bahay na ipapamana sa inyo. Pero anak, ito yung ipapamana ko sa inyo. You know, which is really na-appreciate ko. Kasi ang pinamana talaga, yung palang ibig sabihin ng nanay ko na yung disiplina, yung pagiging madiskarte, yung magkakaroon ng respeto, at yung sabi niya, anak, magsumikap ka sa buhay mo ha, at huwag kang maiinggit sa kapwa mo. Which is nakatulong sa akin. Kaya ako, siguro sa ngayon, kung ano man ako ngayon, dahil yung mga na-input ng nanay ko sa akin, yung mga magandang aral, you know, please make time with your parents. Maraming gustong i-input sa inyo ang mga parents nyo. Kaya lang ang problema, you're so busy with many things in this world. Busy kayo sa cellphone nyo. Busy kayo sa friends nyo. Pero sana magkaroon kayo ng time sa mga magulang nyo kasi maraming gustong i-share ang mga magulang ninyo. At yung laging kausap ng nanay, iyon ang malaking pamamanahan. Di ba? Pero sinasabi ko sa inyo, iyon Kahit hindi maraming lupain o ano pa man kasi pag sinabi kasing manang, unang isip natin bahay, lupa, sasakyan, maraming pera sa bangko. No! But for me, the most important mana na matatanggap mo sa magulang mo, yung magkaroon ka ng mahubog ka na tamang tao. Sabi sa Bible, sa Proverbs 27, ang magandang pangalan ay higit sa kayamanan. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Okay, kaya lang ito yun Sa bawat season ng ating buhay, kahit gaano kalaki yung iyong goal, ng iyong dream, mga kapatid, unawain natin ang mabuti ito. If you don't have faith, it will not work out. Hindi pa rin mag-work yun. Kaya nga ito ang topic natin stretchable faith. Why stretchable faith? Habang ikaw pala ay tumatanda sa mundong ito, the more kailangan nag-exert ka ng effort. Kasi kung hanggang doon lang ang thinking mo, kung hanggang doon lang ang kakayanan mo, huwag kang mag-expect ng promotion, huwag kang mag-expect ng advancement, huwag kang mag-expect ng improvement sa buhay mo. Okay? So, ito pong ating topic ngayon is stretchable faith. Bakit kailangan natin ang faith para magkaroon ng magandang resulta sa ating buhay habang tayo ay naglalakbay dito sa mundo? Because faith will always demand that you let go of things that you can see. Ang faith pala o ang pananampalataya, ang ibig sabihin nun na inaalis mo sa iyong isip kung ano yung may nakikita mo. Kasi minsan sa iyong paglalakbay may maka-encounter ka na hindi maganda. There are hardship, challenges, trials that will come on your way. Pero pag may pananampalataya ka, magtutuloy-tuloy ka. Dahil hindi ka naknanangan sa nakikita mo sa ngayon, kundi nakita mo ang magandang bagay na inihanda sa iyo ng Panginoon. Maraming tao kasi ang natumitigil. Ayoko na. Di ba? Kaya ang buhay nila walang pag-asenso, walang magandang resulta. Another thing, faith sees beyond what the natural eyes can see.
yun nga sinasabi ko, kung ang present kalalagayan mo or present situation mo ay hindi magandang tignan, pero ang titignan mo pa rin, sasabihin mo, oh, madilim. Pero tandaan natin, for a person, kung ikaw ay mayroong pananampalataya, you will see, behind the dark clouds, there's still sun, still shining for you. Amen. Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Huwag niya pigilan yan. Another thing, faith believes beyond what the natural heart can believe. Kasi maraming mananakit sa atin. You will be frustrated, disappointed, you will be betrayed, you will be hurt. Sa season ng buhay mo, maraming mananakit sa iyo. Pero kung ikaw ay may pananampalataya, hindi mo papapairali ng iyong emosyon. Kasi alam natin, Jeremiah 17 verse 9, sa lahat ng parte ng ating katawan, ang pinakamandaraya ay ang ating puso. Kaya marami nadadaya ng kaaway dahil ang pinapaira lagi ay ang emosyon. Pag tayo pinangunahan na ng emosyon, doon tayo maliligaw sa buhay na ito. Hindi magiging maganda ang journey mo sa buhay na ito. Pag laging puso. Di ba? Pag ikaw nasaktan ng bata dahil pinagkaitan ka ng fried chicken, pagdadaan ka sa Jollibee o McDo, manok, manok, manok. Bakit nandiyan na naman ang manok na nanakit sa akin? Alam mo yun? Lahat na. Siyempre, pag nakita mo, ang inasal, bakit may manok na naman? Di ba? Lagi magre-remind sa iyo ng mga bagay na nakasakit sa iyo. That's why you cannot move on. Amen po ba? Kaya nga pa ikaw, may pananampalataya. Sabi doon, ang paniniwala mo, hindi lang nakabase sa nararamdaman mo, kundi nakabase yan, bumaksak ka man, masaktan ka man, alam mo, may Diyos na umaalalay sa iyo. Another, faith or pananampalataya ay di pagtitiwala sa binigay, kundi sa nagbigay. As you grow older with your Christian faith, di ba? Kasi ito ang maraming na frustrate na mga tao na hindi nagpatuloy. Kasi the more na sila'y blessed ng Lord, ang focus nila napunta na sa blessing at hindi na sa blessor. Amen. Kaya nangyayari, pag hindi na ibigay yung gusto, yung prayer, manghihina na, manlulupaypay na, titigil na. Kala ko pa naman, love ako ni Lord. Di ba? Kaya lang, yun nga dapat magkaroon ka ng pananampalataya na hindi binigay sa iyo ni Lord yan dahil alam ni Lord, makakasama yan sa iyo. Dahilan ni Lord, bakit hindi tayo binibigay ang lahat ng ating mga prayer requests? It could be for protection and it could be redirection. Nak, wag dyan. Wag kang dumaan dyan. Nak, wag mong samahan yan. Nako, mapapahama ka dyan. Ikaw naman, mas magaling ka pa kay Lord. Bakit ba? Ang mahalaga masaya ako. O, di ba? Tapos pagdating ng pag nasaktan na, pag nalugmok na, pag iniwan na, nasan ka, Lord? Nang kailangan kita. Di ba? So, ganun tayo mga tao, di ba? Okay, faith is a channel through which miracles will flow. Kailangan natin ang pananampalataya at kung ikaw, kapatid, kailangan mo ng breakthrough, kailangan mo ng healing, kailangan mo ng restoration, kailangan mo ng promotion, kailangan mo ng increase, kailangan mo ng blessings. All we need to do is to have faith to our God. Amen. Hallelujah. Ayan. So question, are you willing to live in faith? Ready tayo na lumakad sa pananampalataya? No matter what it takes? Tutuloy tayo? Oh, galing ilong amen. Lakas pa, amen. Okay. Sige, tinan natin. Okay, our faith is, kaya nga stretchable I'd like to get this, ang litang rubber band ko. Kanina, example ko to Di ba? Yung rubber band. Okay, this is the rubber band. What is the characteristic of a rubber band? Plastic? Akala ko, sabi, plastic? Akala ko, pinaparinggan ng katabi mo, plastic. Hindi, joke. Ano yun, narinig ko? Sabi, plastic. Ano daw? Sorry po, mabisat itong bibig na ito Alam mo, parang
Lord, bungol na ba ako? Narinig ko kasi plastic. Alam ko, pinapakinggan ng katabi, plastic. Hindi, ito po. The main, ano yan? Ayan, nawala tuloy. Okay. Ano daw yung characteristic ng na rubber band? Of course, it is what? Okay, stretchable. Okay, stretch or stretchable. Mali yung nalagay ko. Ngayon, ang goma o ang rubber band, pag hindi mo na-stretch yan, walang gamit yan. Tama po ba? Pag ganyan lang siya, walang gamit yan. So just with our faith, ganun din po ang ating pananampalataya. Tandaan natin. So rubber bands are useless unless they are stretched. Wala silang gamit hanggat hindi sila binabanat. So sabi doon, ganun din sa ating pananampalataya. Kaya nga walang pag-asenso, walang pag-usad, kasi nga maraming mga Kristiyano gusto lang as is lang sila. Ganito lang ako eh. Enough na ako doon. Kontento na ako dito eh. Pero ang gusto ni Lord, you have to stretch your faith. Okay? Kailangan natin mag-stretch. Kung tayo ay nananalangin ng blessing, ng increase, ng breakthrough, ng salvation ng ating family, kapatid, you need to stretch your faith. Okay? Kailangan natin yun. Okay, nung bata ako, kanina naalala ko. Nung bata ako, nung bata ako, ito yung gamit ng goma ko eh. Sino po yung marunong gumawa ng star gamit ang glaste? Yung mga batang 80s and 90s. Tama ba? Minsan nga bahay pa ng gagamba, kaya natin gumawa, di ba? Sa rubber, Pero may isa rin gamit ang ito, ginagamit ko noon eh. Yung glaste, ginagamit ko din yan as a weapon eh. Pag meron ako nainis sa kalaro, kukuha ko ng laste, tapos lalagyan ko ng para papel. Di ba? So, meron siyang use pag ini-stretch ang rubber band. So, that's the same with our faith. Magkakaroon lang ng use o gamit ang ating pananampalataya pag nai-stretch yan. Are you willing to be stretched? Are you willing? Okay, sige, pag-aralan natin to, isang istorya sa Biblia. This was the time in Exodus 14 nang ang mga Israelita ay lumabas na sa Ehipto. Pinangunahan sila ni Moses. Hindi si Moses ang nagligtas, ang Diyos, pinangunahan lang sila ni Moses. Okay, that will be clear. Okay, so nung pinalabas na sila, ngayon, pagtakbo nila, sa kanan, walang tatakbuhan, sa kaliwa, sa likod, nandun ang kalaban, ang harapan lang nila ay Red Sea. Naalala niyo yung istorya? Okay, ngayon, ang sabi ni Moses, sabi ng mga Israelita, saan na kami pupunta, Moses? Ito, Red Sea, malulunod kami dyan, dagat yan. Lumapit si Moses sa Panginoon, Lord, ano po gagawin namin? Wala kaming tatakbuhan, there's no way. Pero, what the Lord said or replied to Moses sa verse 26 ng chapter 14 ng Exodus, then the Lord said to Moses, what? Lakasan nga natin. Stretch out your hand over the sea so that the waters may flow back over the Egyptians and their chariots and horsemen. Nung lumapit si Moses, Panginoon, ano pong gagawin namin? Moses, iunat mo ang iyong kamay doon sa dagat at magkakaroon ng daan at kayo ay makakatakas sa inyong mga kaaway. That's the reason why. Ito po ang pinagkuhanan. Alam niyo po ba yung kanta ni Don Moen? God will make a way when there seems to be. Ito yung pinagkuhanan na kwento na to sa Biblia. Ikaw kapatid, ano ba yung sitwasyon mo ngayon? Na parang kabi-kabila, wala kang tatakbuhan. Sa kanan, merong Manila Water. Sa kaliwa, may Meralco. Di ba? Pati sa likod may renta. Di ba? Parang, Lord, wala akong dadaanan. Saan ako dadaan? Ang gusto lang ni Lord, stretch out your hands. Kaya alam niyo po ba mga kapatid, napaka-importante that when we worship the Lord, we have to stretch our arms. Because when we stretch our arms, anong ibig sabihin nun? Or our hands to the Lord, sinasabi natin, Lord, wala na po akong magagawa. Surrender na ako. Ikaw na po ang gumawa sa buhay ko. When you stretch out your hands, it means you are trusting the Lord. Panginoon, ikaw ang tatay ko na nasa langit. Hindi mo ako pababayaan. You will surely make a way for me, Lord. Gagawa ka ng paraan, Panginoon. Matatakasan. O hindi ko sasabing tatakasan, tumakbo kayo sa mga inuutangan nyo, ha? Ang sinasabi ko, magkaliwanagan lang tayo, ha? Walang takasan dito. Lord,
bigyan mo ako ng tunnel para buksan. Hindi, ang ibig sabihin nun, ang Diyos ang gagawa ng kapamaraanan, tamang kapamaraanan, malinis na kapamaraanan, at kayang gumawa ng Diyos that even at this moment, na magpadala ng uwak, ng donkey, ng kahit ano, pwede niyang gamitin ang kahit sino. Hihipuin ni Lord para matugunan ang pangangailangan mo. At all you need to do is just to stretch your hands to the Lord. Sabi ng Panginoon, stretch mo lang Moses. Hindi naman sinabi kay Moses, Moses, mag-pray ka muna. Wala. Moses, mag-tithes ka muna. Wala. Moses, umatin ka muna ng church. Bago ko, wala. At that moment, sinabi sa kanya, stretch your hands. Stretch out your hands. Ikaw kapatid, willing ka ba? Na pag sinabi sa iyo ng Panginoon, kaya nga pag tayo sumasama sa Panginoon, huwag kang mahiya sa katabi mo. Hindi yan ang magbabayad ng utang mo. Diba? Hindi yan ang tutugon sa pangailangan mo. Pag sumasama sa Diyos, ibigay mo ng todo sa Lord. Umiyak ka, sumamba ka, itaas mo ang pangalan ng Panginoon. At tiyak, gagawa ng milagro ang Panginoon sa buhay mo. We need to stretch our faith to see the wonderful works and miracles of God. Nakakita mo, nakakala mo, katapusan mo na, wala na magagawa, pero tandaan natin, sa Diyos walang imposible. Hindi mo man sige, palakpakan mo natin, Panginoon. Hindi mo man nakikita, hindi mo man nararamdaman, but God never stopped working in our lives. He never stopped. He never stopped. Wow, di ba? Waymaker. Okay. Next, sabi doon, Moses, verse 27, Moses stretched out his hand over the sea, and at daybreak, the sea went back to its place. The Egyptians were fleeing toward it, and the Lord swept into the sea. So, lahat, nalunod yung mga tao, yung mga kalaban nila. Amen. Ganun po gumawa ng milagro ang ating Panginoon. Okay, pangalawa, stretchable faith is having a courage out of secure place to an insecure place. Pag ikaw po ay nag-i-stretch, minsan hindi komportable yan. Tama po ba? Usually, ang gumagawa ng stretching, yung mga atleta. Tama po. Yung mga basketball players, yan, bago yan lumabas sa kanilang dugout, hindi nyo alam, sa dugout nila, nag-stretching yan, meron nagmamasahe sa kanila, para paglabas nila, ready na yung katawan nila, makipagbanggaan man, makipagsikuhan man, di ba? Ready na kasi nakapag-stretch na. Kung ikaw ay runner at tatakbo ka, you need stretching. Di ba? Kailangan mo muna mag-stretch. Pero pag ikaw mamamalengke lang, wag na. Di ba? So, ibig sabihin, pag ikaw pala nag-stretch, ibig sabihin doon, may labanan kang harapin. Amen po ba? Maliwanag po ba? So, pag ang isang tao pala nag-stretch, ibig sabihin nun, meron kang laban na haharapin. At minsan, maraming tao ang ayaw ng stretching kasi nga, masakit minsan yan eh. Kasi talaga yung, lalo na pagtuhod mo, baba natin na ganyan. Di ba? At sa masakit talaga yan. Kaya lang, sa ating faith, masakit. Bakit? Kasi minsan, kailangan mo lumabas sa iyong comfort zone. For you, para magawa ni Lord na ma-stretch ka, kailangan lumabas ka sa comfort zone mo. Amen po ba? Okay. Ito po sabi sa stretch faith, you will experience hardships, but God is in the midst of it. Anong ibig sabihin nun? Pag ikaw po ay lumalalim na sa iyong pananampalataya, inaalaw mo si Lord na i-stretch ang iyong pananampalataya. Kahit ikaw ay mga may kahirapan, may mga pagsubok sa buhay, hindi mo maririnig si Lord, hindi mo maririnig ang tinig na Lord na mag-explain sa iyo, anak, binigay ko sa iyo yung pagsubok na yan kasi ganito. No. Wala kang marinig na gano'n. Pero pag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, kahit wala kang marinig ng tinig ng Diyos, alam mo, si Lord, kahit sa gitna ng pagsubok, naroon siya na gumagawa sa buhay mo. Bata lang yun. Diba yung 2 to 21 years old na yun? Yung 2 to 21, yun ang laging gusto may explanation. Bakit? Naalala ko si Sam noon. Mama, bakit may araw? Kasi maliwanag para may ano. Bakit? Kasi diba, may anak ba kayo ganon? Puro bakit? Diba? Bakit? Mama, bakit tao ka? Bakit? Ano gusto mo sa akin? Robot? Diba? Diba? Mga tao, yun nga eh, sa exploring yun. Tanong ka ng tanong, bakit? Pero as you grow older, ang dami mo ng
lesson sa buhay mo. Ganon din sa faith. Habang tumatagal ka sa pananampalataya sa Diyos, naiintindihan mo, wala mang magsabi sa iyo, wala ka mang marinig, pero alam mo, kahit may pinagdadaanan ka na, meron kang paghihirap, merong sakit, pero alam mo, ang Diyos, hindi ka iniiwanan, hindi ka pinababayaan. Hindi kasi Piolo Pascual, I need an acceptable reason. Alam mo yun? Minsan ganun tayo kay Lord eh. Nagpa-piolo-piolo ka, di ba? I need. Di ba? Minsan di mo na kailangan ng paliwanag eh. Ang gusto lang makita ni Lord, anak, kahit ba mayroon kang pagsubok, tutuloy ka pa rin, sasamba ka pa rin, maglilingkod ka pa rin. Ano sagot natin sa Panginoon? But if you know God, you will continue dahil alam mo, hindi ka iiwanan ng ating Panginoon. Amen. Okay, ngayon, may nangyari po sa Matthew 12. Okay. So sabi doon, kailangan umalis tayo sa ating comfort zone. Okay. Sabi doon sa Matthew 12, this is the time na kung saan pumunta ang Panginoon sa sinagoga. When you say synagogue, ito po yung place na gagather ang mga believers, okay, mga followers ni Jesus Christ. Verse 9 sa chapter 12, going on from that place, he went into their synagogue, and a man with a shriveled, para akong biginig-biningning. Shriveled. Okay, shriveled. Okay. Shriveled. Alam niyo po yung shriveled? Yung parang balikong kamay. Yan. Okay? Okay, meron daw dong tao o mama na may balikong kamay. At kasama niya na nandoon ay ang mga tao na naghahanap ng butas sa Panginoon. Ito yung mga pariseyo, okay? Mga pariseyo, mga skriba. Okay, ito yung mga expert of the laws. Kasi sa kanila, ang batas nila, pag Sabbath day, bawal gumalaw, bawal kumilos, bawal magtrabaho. And during that time, it was Sabbath day. Okay? So, is it lawful to heal Sabbath day? Nung makita kasi ng Panginoon, yung lalaki may balikong kamay, nilapitan niya para kanyang pagalingin. Ngayon, sa verse 13, then he said to the man, stretch out your hand. So, lumapit ang Panginoon doon sa lalaki may balikong kamay. Though, hindi nag-aas ng healing yung lalaking ito ha. Kaya lang, bakit siya nilapitan ng Panginoon? Nahabag siya. Kaya nga siya question. Okay, sa 12:10, okay, question siya ng mga taong ito. Oh, bakit ka magpapagaling? Sabbath day ngayon. Ang sagot sa kanila ng Panginoon, ikaw ba, pag ikaw ay may tupa at nahulog, hindi mo ba ililigtas? Then, Matthew 12 verse 7, ito ang tandaan ninyo. Hindi ako after sa inyong handog, mas mahalaga sa akin ay ang habag. Hello? Dahil ang mga pariseyong ito, they are known. Yes, prayerful sila. They're giving their tithes faithfully, religiously. They're praying in the city gates. Pinapakita nila talaga sa mga tao, ako'y nananalangin, ako'y sumusunod. Lahat ng mga religious practices, ginagawa nila faithfully, religiously. Kaya nasabi ng Panginoon, gawin mo man lahat ng yan, ihandog mo man sa akin lahat yan, kung walang habag ang puso mo, baliwala rin yan sa akin. Bakit ganun kahalaga ang habag sa Panginoon? Mga kapatid, tandaan natin to. Kung hindi tayo kinahabagan ng Diyos, hindi niya tayo ililigtas. It is because of His grace and His mercy that we are here today. And what we enjoy to your life, it is because of God's grace and mercy in our life. Ang sarap ng buhay ng Panginoon sa langit, inaawitan siya, bababa siya para lang pahirapan, para lang i-persecute na maraming tao. Pero mabuti na lang, nahabag ang Panginoon sa atin. Kaya nga sabi ng Panginoon sa mga pariseyo na ito, maghandog kayo ng maghandog, kung wala naman kayong habag sa puso ninyo, baliwala ang lahat ng ito. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Then, paano pinagaling ang lalaking ito? Verse 13, then he said to man, anong daw sinabi ng Panginoon? Again, stretch out your hand. So he stretched it out and it was completely restored and just as sound as the other. Kaya kapatid, kung gusto mo ng restoration sa iyong pamilya, salvation na iyong pamilya, ano man ang gusto mong i-restore, yung apoy mo sa puso, na lalo kang mag-uminit sa Panginoon na unti-unting nawawala dahil sa dami ng problema mo,
just stretch out your hands to the Lord and say, Lord, I need your grace. I need your mercy. Kahabagan mo po ako, Panginoon. Ayoko pong manatili sa ganitong kalalagayan. Gusto ni Lord nakatagpuin ka, kapatid. But are you willing to be stretched? Amen? Hallelujah. Okay, ngayon, pangatlo, stretchable faith is not about addition, but extension. Everybody say extension. So when you say extension, ang ibig sabihin nito, it's not all about you, but about your family and people around you. Now, let's take a look with this story. Now, another story in Exodus 17. Ito naman yung pagkakataon na kinalaban nila ang mga Amalekites. Okay, naroon, naalala niyo to, ang tagpo na to, si Exodus 17, nasa baba si Joshua, siya ay nakipaglaban, nandun sa taas si Moses, tama? At habang tinataas ni Moses yung kanyang kamay, ano nangyayari? Okay, basahin natin sa verse 10. So Joshua fought Amalekites as Moses had ordered. And Moses, Aaron, and Hur went to the top of the hill. So verse 11, as long as Moses held up. But in Hebrew word, held up means stretch. Okay? So sa Hebrew word, stretch yan. He stretched his hands, the Israelites were winning. But whenever he lowered his hands, the Amalekites were winning. At dumating ang panahon, habang tinataas ni Moses yung kanyang kamay, si Joshua na nandun sa banang paglaban, panalo! Pero minsan, syempre, mapapagod ka pag lagi nakataas ang kamay mo. Amen po ba? So si Moses, pag binababa niya, natatalo siya. Anong gustong isabihin sa atin ng Panginoon dito, mga kapatid? Pag tumigil ka sa pagsamba, pag tumigil ka sa paglilingkod, ang blessing sa iyo, babagal din. At matatalo ka sa buhay mo. Another revelation. We need each other, mga kapatid. Kasi every time, nung mapagod si Moses, dinala siya, nagdadala ng malaking bato, si Aaron at si Hur, pinaupo si Moses, at kanilang, ano yun? Ginawang tangkay, inalalayan. Okay, tangkay, ano ba yun? Puno. Okay, inalalayan nila si Moses, dito si Aaron, dito si Hur. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? We need each other. Yang katabi mo, tingnan mo. Sabihin mo, kailangan kita. Wag naman yung pangakit. Kailangan. Wag ganon. Uy. In Jesus' name. Bigla nag-review ka. Kasi may nakataw sabi nung siya, kailangan kita. Hindi ganon. We need each other because we as believers, we are not designed to be alone. Sabi doon, di ba sa Genesis, sabi doon ng creation niya, sabi ng Panginoon, oh, there must be light, and the light was good. Kinate niya yung plants, oh, it was good. Mga animals, it was good. Ano lang ang hindi good kay Lord? Sabi doon, makita niya si Adan na nag-iisa. Ang sabi ng Panginoon, it was not good for a man to be alone. So we are not designed to be alone. No man is an island. We need each other. Kapatid, kailangan natin ng isa't isa. Kaya nga importante ang merong church. Listen to this. It is important that we need church. Because sometimes, hindi mo naman maganda kasi meron kang spiritual family. Okay? Kasi pag sinabing pamilya, hindi mo naman kailangan biological na family. Para sa akin, much more. Pag spiritual family, amen po ba? Na magtutulungan tayo, magsusuportahan tayo, mag-iintindihan tayo. Yes, minsan may mga conflict tayo. Pero bilang magkakapatid sa Panginoon, hindi mo pa rin papayagan na mapunta na impyerno yung kapatid mong yan. Papayag ba kayo? Kahit sabihin mong ganyan ang ugali niyan, o kahit minsan may mga konting sigalot kayo, pero alam ko sa puso ng bawat isa, hindi mo hayaan na mapunta siya ng impyerno. Amen. Sige, palampakan natin ang Panginoon. And we need each other. Kung meron isa nanghihina, let us try to lift him up. Support, encourage. Amen po ba? Ganyan ang ginawa ni Aaron at ni Hur. Tinataas nila ang kamay. Kasi ang mahalaga, lahat tayo panalo! Amen! Ano man ang pinagdadaanan natin sa buhay,
buhay. Kapatid, we can help each other to win the battle in our life. At ngayon sa church natin, 13th year, ang team natin, glorious expansion. Ang sabi doon kasi, yung stretchable faith, it's not about addition, it's about extension. Gusto natin makuha yung mangyari sa church, ang glorious expansion, then we need to stretch. Stretch our faith. Hindi ba? Kailangan mag-i-stretch tayong lahat. Hindi namin kayang gawin ni Pastor na mag-stretch. Ang liit ng bias namin. Kami lang dalawa. Dapat, natawa ka sa maliit na bias. Di ba? Lahat tayo, dapat mag-i-stretch tayo. Hindi lang, kasi in this church, though we are the leaders, pero you are part of the body. Di ba? Meron ba kayo nakita? Mahaba liig, mahaba katawan, ang liit ng paa. Ano tawag dun? Nakakita naman kayo? Mahaba liig, ang liit ng katawan. Giraffe yun! So, ibig sabihin, pag nag-stretch ang isa, lahat mag-i-stretch. Amen? O, sige palang pakadahan ng Panginoon. Diba? Because we are the body of Christ. Hindi lang, bawa, mahaba kamay. Tapos yung katawan, banliit. Ano tawag doon? Plastic man. Diba? Sabay-sabay dapat yan na nag-i-stretch. Okay? So, tandaan po natin to. Now, tandaan natin, stretchable faith, it's not about you and your family alone. Mga kapatid, every time that you stretch your hands or you stretch your faith, ang ibig sabihin nun, hindi ka lang nakafocus sa sarili mo. You want to be stretched for other people also. Diba? Sa lahat ng tao na nasa paligid mo. Lord, ano pa ba ang kailangan kong gawin para sa iba? Ito yung sinasabi ko that when you reach the age 41 to 60 or 61 and above, hindi mo na iniisip yung sarili mo eh. Ang hinahanda mo na yung next generation mo. Ano ba maipapasa ko sa kanila? Ano ba maibabahagi ko sa kanila? Ito na yun. When you stretch your faith, ini-extend mo na yung sarili mo. Diba? You try to multiply yourself. Kasi gusto mo na, ito maipamana ko, ito yung kung ano ito ugali ko, ito yung makuha ng anak ko. Kasi alam mo sa sarili mo, nagtagumpay ka dahil meron kang ganyang karakter. Tama po ba? And the most especially, when it comes to extension, yung wala ka ng focus sa sarili mo, kundi iniisip mo na ibang tao. Ang unang pumapasok sa isip ko, walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Jesus Christ, sabi doon, pag may stretchable faith ka na, meron ka ng tapang na kahit sabi mo, kaya mong iwanan yung comfort zone. Si Jesus, iniwan niya ang comfort ng heaven. Amen? And when He was here on earth, Jesus was here on earth, He was willingly stretched His arms. Alam niyo ba sabi ng mga medical doctors, ang ikinamatay talaga ng Panginoon, nung hinila yung kanyang dalawang kamay, na-suffocate yung puso niya at hindi na pinasukan ng oxygen. That's when the time Jesus' arms were stretched. At bakit niya in-stretch ang kanyang kamay? For our redemption, for our salvation, and for our freedom. Mga kapatid, may kaligtasan tayo ngayon dahil si Lord, in-stretch niya ang kanyang mga kamay. Kaya tayo ngayon ay malaya because Jesus stretched His arms on the cross. Hindi niya inisip kung magiging komportable o hindi. Ang inisip niya, you and me. Ayaw ni Lord na mapunta tayo sa apoy ng impyerno. Hindi niya na inisip yung sarili niya. Kahit ano na maging itsura niya, mukha na siyang haggard o kung ano man, mukhang puyat, mukhang pagod. Hindi niya na inisip yun. Wala siya inisip dahil siya, hinubaran siya, hubad na hubad siya, pinagtatawanan siya. He just stretched His arms. Because God loves us so much.
Kasi mahal niya tayo. Pero bakit ikaw, hindi mo maitas ang kamay mo dahil nahiya ka sa katabi mo? Hindi ang katabi mo magdadala sa'yo sa langit. No. Hindi si mama at papa magdadala sa'yo sa langit. No. Si Jesus na nag-stretch ang kanyang arms para ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Kaya mga kabataan, huwag kayo mahiya. Tumudo kayo kay Lord. Let your faith be stretched. Mga nanay at tatay, let your faith be stretched. Kahit sabihin mong masakit, kahit sabihin mong hindi komportable, masasaktan ka, oo. Dahil nga sabi ko sa inyo, pag stretching, masakit yan. Pero ano naman idudulot niyan? Hindi lang sa'yo, sa pamilya mo. There will be salvation to your family. There will be restoration to your family. There will be breakthrough to your family. Financial, lahat mararanasan mo. Dahil doon gagawa ang Panginoon. Are you willing to be stretched? Tandaan natin yung kamay na yan na napako sa krus. Ilang oras siya na nakahang, na nakastretch. Hubad na hubad sa lahat ng tao. Jesus died for you publicly. Please don't keep Him privately. Huwag kang mahiya na ipakilala si Jesus sa buhay mo. Kasi namatay siya, lantad siya. Sa lahat ng tao, tinatawanan siya. Pero ba't ikaw tinatago mo pagiging born again mo? You keep Him privately. Does the Lord deserve that? Hindi deserve the Lord yun. Hindi deserve. And I want to challenge you right now. Magkakaroon lang ng glorious expansion itong church na to. Kung lahat tayo, i-allow natin si Lord na i-stretch ang faith natin. Amen? Are you willing? Tayo po lahat ay tumayo at tayo sumamba sa Panginoon. Kung ano man ang pangangailangan mo ngayon, if you're asking for healing, restoration, breakthrough, church, huwag kang mahiya, stretch mo yung kamay mo ha. Huwag kang mahiya sa katabi mo. No. Walang magagawa yung katabi mo. Only God can do miracles in your life. Come on, church. Let's sing with all our hearts and all our strength. Come on, church. Let's stretch our faith. Mahiya. Sige, taas mo kamay mo. Sa lahat na nanghihingi ng miracles. Come on, church. This is your time to show to the Lord. You are willing to be stretched. Hallelujah. Sa bawat tigat-tigat ang pagmamay naroon. Daluyan ang pag-asa
matibay na Oh, let the healing flow in Jesus' sa name. bawat Let the restoration tagumpay flow. ay namin. Let the blessing and miracles Dahilan flow. ng pag-asa kung kailan ikaw pag-ibig mo'y alasan noon ang Panginoon dakila ka dakila ka dakila Oh, we glorify you. Lord, we thank you so much na inisip mo kami, Panginoon, when you were on the cross, oh God. Hindi mo inisip ang sarili mo, kundi inisip mo kami, Panginoon, na ayaw mo na isa sa iyong mga nilikha ay mapahamak. Lord, turuan mo kami, Panginoon, na hindi maging makasarili. Na huwag namin isipin lagi ang aming sarili. Lord, dahil Lord, ang tingin mo sa amin, we are the open door, we are the opportunity for our family and to our next generation. Kung i-stretch mo man ang aming faith, kung masaktan man kami, Lord, alam po namin may dahilan ka. And we will allow you to stretch us, oh God. Dahil Lord, para maging handa kami sa mga labanan na aming kakaharapin. Thank you so much for your love, for your mercy on us, oh God. Hindi mo pinagkait ang iyong buhay. Hindi mo inisip ang comfort ng heaven. Kundi Lord, nahabag ka sa bawat isa sa amin. Nawa Lord, magkaroon din kami ng habag sa bawat isa. And we, as church, Panginoon, na magkaroon kami, O Lord, ng pagtutulungan sa bawat isa. Katulad ni Aaron at ni Hur, that they are willing na itaas ang kamay ni Moses na sa ganon, magkaroon ng panalo o ng victory. Lord, we can win this life not by ourselves alone. Ang winning, ang victory, Lord, ay magagawa at magkakaroon kami because of you. Dahil sa iyo at dahil sa aming mga kapatid na sumusuporta sa amin. And we thank you, Lord, for every generous person who are here today, O God. Lord, kilala mo ang mga generous people na narito. Kung paano sila umaagapay sa mga kapatiran, Panginoon. Bless their life, O God. Bless their life, Lord. Sa mga faithful supporters of this church, Lord, bless their life, God. Patuloy nilang maranasan ang pagkilos mo, ang himala sa kanilang mga buhay. And Lord, salamat sa salita na amin napakinggan ngayon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maipamuhay ang lahat ng ito. Sa iyo lahat ng papurit parangal sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.